Eto guys, pag-usapan po natin itong si Harry Roque na kung saan mukhang nasisiraan na po ng pag-iisip. Guys, ano sa tingin nyo? Si Harry Roque nga ba ay nasa katinuan pa? Nasa katinuan pa kaya si Harry Roque? May papanood kasi ako sa inyo ngayong video mga sangkay. Kung saan, kapansin-pansin ang pagbabago ng utak ni Harry Roque. Oh, tingnan po natin yan. But anyway, bago tayo mag-umpisa, no? Paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel, guys. Tayo ay malapit na makarating sa 1.5 million subscribers. So kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe at gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, ngayon din, ang gawin nyo lamang po ay i-click nyo po yung subscribe button na makikita po sa baba ng video na to. I-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright? Ngayon, ito na. Shoutout pala sa lahat ng mga solid sangkay. Hello guys! Comment down below hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar. Ngayon, ito na. Itong si Harry Roque. Gusto ko mag-react mga sangkay kasi nga po, ito kapansin-pansin na parang nagbago na po yung utak ni Harry Roque ngayon. Ibang-iba na po ito mga sangkay. Mayroon na po siyang parang saltik. Pakinggan nyo po mga sangkay yung kanyang sasabihin dito. Papagpatawag ng Pilipino. Ang gagawin lang ng Pilipino, sige na, magpagamot ka na, magpahinga ka na, hayaan mo na yung nasa tamang pag-iisip, gaya ng Bibi Sara, ang magpatuloy. Dahil tayo, iisang bangka lang tayo eh. Siya ang kapitan. At kapag wala sa tamang isipan, lulubog at lulubog tayo. Hayaan na niyang ibang magpakabo ng ating bangka. Alam nyo guys, makikita nyo mga sangkay yung pagiging desperado niya na nasiraan na po siya ng bait sa kanya mga sinasabi. Ayan ang mga sangkay, si Roque daw ay nananawagan sa mga Pinoy na patalsikin na daw po si PBBM. Nasa tama pa bang pag-iisip ang taong ito? Ako tingin ko wala na mga sangkay. Siguro, dala na din po siguro sa stress dahil nga po may mga regrets siya sa buhay. Malamang pinagsisisihan niya yung kanyang ginawa ngayon. Kaya nga lang, pinaninindigan na lang po niya dahil wala na po siyang choice. Kasi pag bumalik siya dito sa ating bansa, natural na natural, may susundo sa kanya sa airport at ipapadlock po siya. Kung kaya't mga sangkay, pinaninindigan na lamang at dito, mapapansin po natin na nasisiraan na po ng bait si Harry Roque. Biruin niyo mga sangkay, ang gusto niya mangyari, bumaba na daw po si PBBM para na si Sara na ang umupo bilang Pangulo. Aba, malupit mga sangkay. Okay lang ba si Harry Roque? O baka naman may problema ka na, sir? Kailangan mo na siguro magpa-check up, no? Sa mga eksperto pagdating po sa mental health. Kasi mukhang wala na po sa ayos yung pag-iisip ninyo. Ako, nag-a-advise lamang sa iyo, sir. Okay? Kung maaari, pumunta ka na sa doktor, magpatingin ka na. Kasi hindi na po, kaduda-duda na po yung iniisip nitong si Harry Roque. Panoorin ulit natin. Papagpatawag ng Pilipino. Gumagawa siya ng kwento, guys. Ang gagawin lang ng Pilipino, sige na, magpagamot ka na, magpahinga ka na, hayaan mo na yung nasa tamang pag-iisip, gaya ng Bibi Sara, ang magpatuloy. Grabe, no? Tingnan nyo. Dahil tayo, iisang bangka lang tayo eh. Siya ang kapitan. At kapag wala sa tamang isipan, lulubog at lulubog tayo. Hayaan na niyang ibang magpakabo ng ating bangka. Hey! You okay, dude? Okay ka lang ba? Kawawa naman ang Pilipinas, no? Sa panahon ni Duterte, the most promising economy. Ngayon, the most missed opportunity. Nako. Maniniwala ba kayo dyan, di barahin natin sa pamamagitan ng katotohanan, guys. Sabi niya, di ba? Inaano niya, mga sangkay, na ang ekonomiya natin, bumabagsak. Pero anong sabi ng katotohanan? Ano ba talaga ang sinasabi na status po ng bansa natin ngayon? Ito yung status ng ating bansa ngayon. Ayon sa BSP, may sapat na financial buffer ang bansa laban sa anumang financial shocks. Inaasahang magpapatuloy ang paglago ng ekonomiya. Magpapatuloy, hindi lalago pa lang. Kundi ang sabi dito, inaasahang magpapatuloy
ang paglago ng ekonomiya dahil sa matatag na domestic market at stable na inflation. At alam nyo guys, ngayon lamang po nangyari na ang bansa po natin sa ilalim po ng Marcos administration, nakakapagbayad po ng utang. Panahon ba ni PRRD nagbabayad tayo ng utang? Hindi po, mga sangkay. Utang lang po tayo ng utang, wala pong pambayad. Pero dahil po sa matalino ang presidente natin ngayon at hindi po sabog, kita nyo mga sangkay kung paano niya kausapin yung international, yung mga foreign leaders, talagang makikita nyo dito mga sangkay, taas noo sila. Dahil alam nila, Marcos yan eh. Diba? Ngayon mga sangkay yan, lumalago yung ekonomiya. Stable, matatag na domestic market at stable na inflation. You see? Anong sinasabi ni Harry Roque dito? O, tuloy natin. Di ba? Dati napakapayapa sa panahon ni Duterte. Ngayon, the most dangerous city. Mayroon pa rin. Ako guys, ito masasabi ko panahon ni PRRD, nabawasan po talaga yung mga siga sa kalsada. Tumino. Pero, yung sabihin natin na wala na pong problema sa kalsada, mayroon pa rin. Na-minimize lang. Nabawasan lamang po ng kaunti. Pero, actually, di nga po natupad yung 6 months, di ba? Sabi niya, ni PRRD, 6 months lang, talagang mawawala na po yung mga gumagamit. Di ba? Pero, natapos ang termino ni PBBM, wala pa. Ni PRRD, wala. Ganun pa rin. Mga sangkay. Ngayon, ang problema kasi dito sa mga to, sinisisi kay PBBM, yung mga nangyayaring hindi magaganda ngayon, kagaya po na may mga nangyayari sa kakalsadahan, diba? Yung mga talagang namang hindi kaaya-aya ng gawain ng mga tao, lahat ng yun sinisisi na po kay PBBM eh. Si Mio Marimar, sabi pa nga ni Sian Gasa, baka sa susunod, sabi niya, pati daw nabasang passport ng pasmadong kamay ng isang crew ng airport, isisisi kay PBBM. Di ba nakakatawa lang, mga sangkay? Itong kagaya ni Harry Roque, kumbaga nasisiraan na po ng bait eh. Lahat po ng bagay isinisisi na sa Pangulo. Ganyan po sila manira ngayon. Pero mga sangkay, wag ka. Sa panahon lamang po ni PBBM, maraming first time. First time na mahagi ng mga lupa sa mga magsasaka ng libre. First time na ang bigas na pababa ng gusto, mga sangkay. At first time, mangyayari po yung 20 pesos na bigas na sinisiraan po nila ngayon. First time din kapag bayad na po ng utang ang Pilipinas. Di ba? First time, nangyari yung mga higanting pabahay ni PBBM. Mga alakondo na mga pabahay. First time din nangyari, mga sangkay, na ang bansa po natin, mayroon pong sandamakmak na mga proyekto pagdating po sa infrastruktura. So, ano sinasabi ni Harry Roque ngayon, di ba? Tourists, ano ba yan? Hindi naman tayo nahihiya. Ikaw ang hindi nahihiya, pare. Oy, umuwi ka na dito kasi. This is all in a matter of 3 years. Hindi naman tumatagal pa ang Marcos and yet, nag-a-aspire pa sila ng Marcos forever. Kakayanin ba natin na ganito forever, mga... No! Alam nyo guys, ako gusto ko i-extend si PBBM. Bakit? First time po nangyari na bumaba yung presyo ng bigas. Wala pong nakagagawa nun. Panahon po ni PRRD, nasa 70 to 80 pesos ang bigas. Pero nung nawala po, nung dumating po si PBBM, inayos po lahat ng sistema. Hindi agad, mga sangkay, mababa yung presyo ng bigas. Wala pong ganon, wala pong magic eh. Kalukuhan po yan. Kung ikaw ay nag-iisip na pag-upo ka agad, mura ka agad ng mga bilhin, hindi po ganon yun. Wala pong magic. Trinabaho po muna ni PBBM ang lahat. Ngayon, mga sangkay, ang ginawa ni BBM, gumawa ng sistema, pagpapalago ng agrikultura, at ngayon mga sangkay, makikita na po natin, mura na po yung presyo ng bigas. Kahit hindi pa po yung 20 pesos. Wala pa yung 20 pesos, dito pa lang tayo, pinag-uusapan pa lamang po natin yung pagbaba ng presyo ng bigas na nauna. 40 pesos, 30 pesos na bigas. Ang laki na yung binagsak. From 60 mahigit. Diba? Ganyan po ngayon kay PBBM. Kababayan, kaya po gumising na kayo. Ano ba naman yan? Ayan na. Talagang tayo pong soberenyang taong bayan ang dapat sisihin kung magtatagal tayo sa ganitong buhay. Grabe, desperado na po si Harry Roque, no? Nasisiraan na po ng bait. Kasi 2 beses na nga natin sinipa ang mga walang kwentang namumuno, kasama na yung ama niya. Ayan na. Ayan na. Binalik pa natin. Ayan, sige. Medyo may kasalanan din kami dyan, Inday Sara, dahil pabudol kami. Pero ngayon sinasabi na namin na budol, pwede ba gumising na kayo? At sige, manawagan ka. Malapit na to, mga sangkay. Alam niyo, hindi ako magtataka kung isang araw, magkakaroon po ito ng matinding yung halimbawa na lamang po, magpapatingin to sa doktor,
pagdating po sa kanyang mental health. Gawin yun ang katungkulin nyo bilang mamamayan, bilang soberenya, sisantihin na natin yan. Sino maniniwala sa'yo? Ang mura na po ng bilihin ngayon, Master. Presidente niya. Sabihin natin, mag-resign ka na. Alam nyo, kung mayroon man dapat mag-resign, si VP Sara yun eh. Walang ginagawa talaga si VP Sara. Si PBBM habang nagtatrabaho, si VP Sara, puro pamumuna at panghihingi ng simpatya. At kapag hindi ka mag-resign, baka ikaw husgahan ng taong bayan at patalsikin sa pwesto gaya ng nangyari sa iyong ama. Gawin nyo! Gawin nyo! 'Di ba nasisiraan na po ng ulo si Harry Roque. At yan naman po kinikilala bilang karapatan ng mga mamamayan sa ating saligang Gawin nyo batas. nga, umuwi ka dito, tapos pangunahan mo Mismo. Dahil nga, meron talagang provision sa saligang batas. Pangunahan mo dito. Dito ka magano. Kailangan kanila. Kailangan mangunguna dito ng isang Harry Roque. Ang tungkol sa people power. Gawin nyo. Di ba? Gawin mo, Harry Roque. Umuwi ka dito. May problema na to sa utak. Ibang klase. Ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.